Welcome to my journey with Yanners! Anyong Yanners! So nagbabalik na naman tayo sa bagong episode ng My Journey Podcast. And syempre bago tayo mag-start, gusto ko mag-thank you doon sa mga letter sender na nag-e-effort na magsulat ng kanilang story or mag-send ng kanilang story kahit na alam ko na iba sa inyo busy na sa buhay. Pero naglaan pa rin kayo ng time para i-share nyo inyong life story. Kaya thank you so much. And kung interested kayo na i-share yung inyong story, kahit na anong story pa yan, about love, relationship, family success, andito lang yung aming email address and pwede po kayong mag-share ng inyong life story. And babasahin natin yan dito sa My Journey Podcast. So, umpisahan na nating basahin ang story ng ating letter sender for today na si Miss Rosie Lips ng Melbourne, Australia. Good day! Hi, Yanners! I just want to share my story tungkol sa kung paano nagbago ang aking buhay. Baka sakaling may makarelate or may ma-inspire. I am currently living in Australia with my family. Pero bago pa man ako nakarating dito, madami akong pinagdaanan lalo na sa career na napili ko. Career-wise, malayo na rin ang narating ko. Sabi nga, malayo pa, pero malayo na rin. I want to share this not to brag, but to inspire. Despite all obstacles, pag gusto mo talaga, maaabot mo mga pangarap mo. I remember, there was a time na hindi ako nakipag-connect sa mga old friends ko, grade school at high school. Kasi meron akong hiyana na feel because the majority of them after high school went to prestigious universities with kilalang mga kurso. Kaya pinili ko na wala na lang akong kausapin sa kanila. I took an IT vocational course. 2 years nga lang ito. Right after ko mag-aral, nag-start ako mag-work sa technical support sa isang call center sa Pinas. Marami akong natutunan. Masaya rin naman ako sa mga katrabaho ko. Nag-asawa ako at nagkaroon ng anak. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, kinailangan kong iwan ang manlolokong asawa ko at napilitan akong maging single mom. Kailangan ko ng mas malaking sahod kaya nag-apply ako sa isang multinational IT company sa Pinas. Itago na natin siya sa pangalang ABC. Kilala ito when it comes to providing IT expertise, world-class tech services. Pero, nung nabasa nila sa resume ko na 2 years lang ang natapos kong course at wala akong degree, sinabi nila sa akin na hindi daw ako qualified. Kaya nag-self-study ako ng IT networking at nag-apply ako sa isang newly opened small IT company to gain experience. Dito ako nakapag-gain ng experience and guess what? Nakapasa ako sa mga internationally recognized IT certifications like Cisco and CompTIA. Dito ako na-promote as Network Firewall Engineer. After 5 years, nung tingin ko okay naman ang experience ko, nag-apply ulit ako doon sa ABC Company kasi mas malaki sila magpasahod. Pero sad to say, hindi nila tinignan ang experience ko dahil lang sa educational background ko. I felt so sad that time kasi kahit pala marami na akong experience, hindi pa rin enough dahil sa educational background ko. Dito ko na-realize na kahit maganda pala ang work experience, titignan pa rin ng mga large IT companies sa Pilipinas ang educational background. Kaya naisip ko na bakit hindi ko kaya itry sa ibang bansa? Nag-resign ako sa small IT company at nag-take ng risk maghanap ng work sa Singapore. Nagpunta ako doon as tourist, pero nag-apply ako doon at natanggap naman ako bilang Firewall Security Engineer. Natanggap ako sa ABC Singapore. Akalain mo yun? Hindi nga ako qualified sa ABC Philippines, pero qualified ako sa ABC Singapore at isa akong Senior Network Security Engineer. Take note, pang senior role ang work experience ko. Fast forward, naging second home ko ang Singapore for 7 years. Doon ko na rin acquire ang majority ng lahat ng meron ako ngayon. Tedious job para sa iba,
Pero happy ako sa lahat-lahat. Lalo na nakapasok din ako sa company na talagang gusto ko. Masaya ako sa Singapore at dito ko nakilala ang partner ko. Tuwing school holidays naman, ay dinadala ko ang anak ko sa Singapore para makapag-bonding kami. Mahirap maghanap ng school para sa anak ko sa Singapore kasi employment visa lang ang hawak ko. Tumagal ng hanggang 7 years kaming long distance ng anak ko. Madali namang umuwi from Singapore to Philippines, pero syempre, iba pa rin yung kasama ko ang mga anak ko, di ba? And good news! Magkakaroon kami ng second child ng partner ko. Kaya, nag-decide kami na dapat sama-sama kaming pamilya. Nag-try kami ng partner ko mag-apply ng permanent residence sa Australia. Pareho kami nasa IT industry ng aking partner at in-demand ang skills namin sa Australia. Kaya madali kaming na-approve. Kaya nag-migrate na sa Australia at doon na rin ako nanganak at ngayon meron na kaming 3 anak ng partner ko. Ngayon, nag-work ako as a help desk, not as technical as my work sa Singapore dahil may 2 akong bagong chikiting. At the same time, nag-aaral din ako ngayon sa Victoria University ng cybersecurity para maging ethical hacker. Nakakatuwa lang kasi free ang tuition ko, sagot ng government kasi nga citizen na kami dito. Sa ngayon, dito na kami namumuhay magpamilya. Nakabili na rin ako ng sarili naming dream house, sasakyan, mga properties sa Pinas, buhay na hindi ko naisip na mararanasan ko. Noon, gusto ko lang makapasok sa dream company ko. God gave me more than what I prayed for. Sa lahat ng mga bagong graduate dyan, nakapagtapos man sa malaking school o hindi, kahit sa mga hindi pinalad na makapagtapos, huwag tayong susuko. Subukan lang. Malay nyo naman, di ba? Nasa diskarte at determinasyon natin yan. Kung hindi nyo nakuha sa una, baka sa susunod. Kung hindi man, tuloy pa rin ang laban. Pag talagang gusto nyo, gawa nyo ng paraan para maabot yung dreams ninyo. Iba-iba ang destiny ng bawat isa. But with prayers and hard work, hindi malayong ma-achieve natin lahat yan. Kung hindi man ngayon, your time will come. Because God's time is always perfect. Ibibigay niya yan. Kung kinaya ko, kaya niyo rin. Maraming salamat, Yanners. More power to your vlogcast. Miss Rosie Lips, Melbourne, Australia. Ayan, thank you Miss Rosie Lips pag-share ng iyong success story. And talaga namang nakaka-inspire yung ganyang story dahil parang sa pelikula mo lang yata mapapanood yung mga ganyan lalo na Pinoy na naging successful sa ibang bansa. Di ba nakaka-proud sobra. Pinas, ano na bang nangyayari? Alam niyo, nakakalungkot lang dito sa atin sa Pinas kahit na may experience ka, yan kagaya ni Rosie, hindi nila titignan yun. Dapat dito nakapagtapos ka ng 4 years. Kung hindi ka nakapagtapos, talagang mahihirapan ka makapaghanap ng trabaho. Yun nga, ang problema kasi dito sa atin sa Pinas, mas tutok sila dun sa kung ano yung tinapos mo. So sana maging considerate naman sila na makita din nila yung skill ng isang tao. Kasi sa ibang bansa, tingin ko, hindi nila masyadong tinitingnan kung ano yung educational background mo, kung saan ka nag-graduate. Pero mas tinitingnan nila kung ano yung experience mo at yung skill mo. No, kung baga tatanungin ka nila, ano ang alam mong gawin? Kaya mo ba to? Kaya mo ba yan? Yun ang madalas na tinatanong nila sa ibang bansa. Hindi ko lang alam sa Singapore o sa Australia na tinatapon nila dito sa Pinas na ayaw nilang tanggapin. Yung ibang bansa tuloy ang nakikinabang ngayon. So may isip natin na kaya siguro mayaman ang ibang bansa kasi dahil sa mga skilled workers na meron sila. Nire-recognize yung galing ng mga Pilipino sa ibang bansa. Yung parang pag nandito ka, ang baba ng tingin sa'yo. No? Pagdating sa ibang bansa, natanggap siya. Kung tutuusin, iisipin natin na yung ibang bansa, mas mataas ang standard ng mga yan pagdating sa employment. Kasi alam nila na may experience. Ganyan, matatalino yung mga sa ibang bansa talaga na
kukunin nila kung sino yung magaling. Hindi kung yung ano yung natapos mo. Kasi hindi naman nila papakinabangan kung saan ka nag-aral, kung ano natapos mo, mataas ba yung grades mo, walang ganun eh. Titingnan nila ano yung kaya mong i-offer sa kumpanyang ito. Kaya yung mga Pilipino na instead na dito sa Pilipinas dapat tayo nag-grow, sa ibang bansa tayo nagiging successful. Sa ibang bansa tayo lumalago. Sa ibang bansa tayo umuunlad. Na dapat sana dito eh. Kasi bansa natin to, Philippines eh. Kaya hindi natin masisisi yung mga ibang Pilipino na umalis. Doon na lang mamuhay sa ibang bansa. Kasi syempre nga naman, di ba? Maganda yung trabaho, maganda yung pasahod, maganda lahat. May mga benefits, mga health services. Ano pa yung hahanapin mo? Diba? So, sa ibang bansa na lang kasi dito talagang mapapakamot ulo ka na lang talaga. Speaking of, ako nga nandito sa Pilipinas, umuwi from Korea to Philippines. And ako naman, talaga isisingit ko yung sarili ko. Okay naman kami sa Korea, pero may mga reasons din talaga kung bakit ako umuwi sa Pinas na medyo mapapakamot na lang din ako na ano ba, no? Okay naman ako sa Korea, bumalik pa ako dito. Pero yun nga, iba-iba yung talagang reasons natin. Kung may nanonood na gagraduate itong taon na to, no? Or gagraduate na, huwag nyo namang isipin na hindi nyo natatapusin yung pag-aaralin nyo. Magsumikap pa rin kayo na tapusin ang inyong pag-aaral. Huwag nyo sasabihin na, hindi ko natatapusin yung pag-aaral ko kasi pwede naman pala akong maging successful. No, magiging sandata nyo yan kapag naghahanap na kayo ng trabaho. Maghanap ng trabaho kung gusto nyong lumipat sa ibang bansa, go, no? Kung doon kayo uunlad. So, yan. Maraming salamat, Rosie Liv, sa iyong pag-share ng story. And good luck sa iyong family, sa iyong work na sana makabili ka pa ulit ng isang bahay. Magkaroon ka ulit ng yung dream car, dream job, kahit na ano pa, basta good luck sa iyong career and sa iyong family, good health. And always remember, life is a journey.